So, salamat po sa Panginoon. Tayo ho ay nandirito at tayo po ay nandirito na ang layunin ay atin pong papurihan ang ating Panginoong Diyos at atin pong pag-aralan ang Kanyang salita. Sapagkat yan po ang napakahalaga. No, kahit na ganong karaming ating kinain, kahit na ganong karaming perang ipon natin, dadating po tayo sa dulo ng ating buhay dito sa lupa. No, yan po ang totoo. Pero pagkatapos noon, pasaan yung kaluluwa? So, yun po yung isang tanong. Kaya po tayo ay merong ganitong gawain. Ngayon po ay ating Evangelistic Sunday. Ibig sabihin, mag-aaral tayo ng tungkol sa salita ng Diyos. At naririyan po ang ating paksa, ang perpektong buhay para sa buhay na walang hanggan. No? So, papaksain po diyan paano ka magiging ganap, perfect. No? Possible ho ba yun na maging perfect ang tao? Ha? Okay, mamaya po pag-aaralan niya kung paano tayo magiging perfect. Sa ating lakas ay parang hindi natin kaya. But meron pong solusyon. Ano ho? Wala po tayong layunin dito, kundi ang maipaunawa sa atin ang aral ng Panginoon. So, kayo po'y makinig at maunawaan ninyo ang atin pong pag-aaral. At ang atin pong tagapagsalita ay isa po sa manggagawa ng atin pong church. At salamat sa Panginoon na atin pong mapapakinggan ang kanyang salita ngayong umaga. Sana po pakinggan yung mataman ang atin pong pag-aaral upang sa ganon ay inyo pong maunawa kung paano po magiging ganap ang isang tao sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Okay, tayo po'y mag-aaral. Magandang maaga po. At ang ayan po, nakahayag po sa atin ang ating tema, The Perfect for Eternal Life. Basahin ko yung kabuang kwento, para makita ho natin yung ating pag-aaralan. Matthew chapter 19, verse 16 to 26. Atin pong limiin ang kwento. Ang sabi ng Bible, ang may pakinig ay makinig. Okay, sabi ng 19 verse 16 to 26, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi po sa verse 17, yan, bakit mo tinatanong sa akin ang mabuti? Ang tungkol sa mabuti, may isa na siyang mabuti. Sa ibang reference po yun, ay ang Diyos lamang ang mabuti. Verse 18 po, sinabi sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko, ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, narito yung maging perfect. Humayo ka, ipagbili mo at mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nangagtaka at nagsisipagsabi, sino nga kaya ang makaliligtas? Verse 26, at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanya, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. The perfect for eternal life. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po for these verses that we are going to
partake. Lord, we know this is a food of our soul, of our spirit. Lord, kung paano nyo kami inaalagaan, pinapalakas, pinapanatili ang katawan, higit o Diyos ang kaluluwa at spirito, Panginoon. Nais nyo po na ito ay mapunuan, ito po ay mapalakas at Lord, maging kagamit-gamit po, kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat po at Lord, sasamahan nyo kami ng Santong Espiritu, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita. Marapatin niyo po ako, Panginoon, at kami, O Diyos, makagawa ang iyong kapangyarihan at mangyari, O Diyos, ang iyong kaligtasan. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. So nakita natin, may isang lalaki po na came and to ask our Lord Jesus Christ how this eternal life could attain or really experience, mga minamahal. So, sa simple pong pag-aaral po o pag-unawa po ng mga pananalitang ito, ng mga kwentong ito, ihambing po natin sa istorya ng mga manok. Yan. Sino dito po ang may alagang manok? So, may isang istorya po para medyo maliwanagan ho tayo sa istorya. Sa istorya ng isang manok na may taling ribbon na pula. May taling, itong manok na to, mga manok na to ay may taling ribbon na pula. This was story of isang istorya na kung saan po, one passing through a village who noticed some chickens with a little red ribbon attached to their back between their wings. Napansin ng lalaki to, bakit doon sa baryong yun ay ang mga manok ay may taling pula? So ang mga tao po ay nagpaliwanag na ang dahilan nito ay maprotektahan ang mga manok mula sa mapanganib na agila na nagpapahamak sa kanila. Sabi ng mga tao, yan ay protection nila para sa kapahamakang ginagawa ng agila kapag sila'y nakikita. Pulang tali. Hindi kulay asul, berde, dilaw o anumang kulay ang kinakailangan para ma-provide sa kanila ang kaligtasan or their immunity from danger. It is but red. Na ito po yung kwento na kung saan ay ipinipilit ng lalaking ito para siya'y huwag mapahamak, kung nais niyang talagang maligtas sa kapahamakan, ang ipinupush po niya, ang kanyang ipinopront, ang kanyang pinagmamalaki, nagagawa niya ang mga kautusan. Sabi ng Panginoon, okay, kung yan ang iyong kaligtasan, gawin mo pa ang utos na to. So hindi na po niya magawa dahil hindi niya kayang gawin. At napakahirap para sa kanyang gawin ang utos na pinapagawa ng Panginoon. Same like Buddha sa story. Hindi kulay pula. Maaring may gustong hindi kulay berde, hindi kulay dilaw. Maaring may mga tao, maganda ang berde, maganda ang dilaw, maganda ang asul. Pero hindi yan ang nakakapagligtas sa mga manok. Ang nakakapagligtas sa mga manok ay kulay pulang tali. So hindi ko alam ang dahilan. Anong meron sa pula na ayaw ng agila? Narinig ba kayo? So mga minamahal, to this men seeking assurance of eternal life, Jesus pointed that salvation does not came from many or any color of good deeds. Out of doing the commandments, it is truly but one color of God's direction. At yun po ang ating liliwanagin sa pag-aaral na to. So yun po, ang gusto ng lalaking ito, similar, iba't ibang kulay ng paraan ng pagsunod sa kautusan ang paraan para maligtas. Sabi niya, ginagawa ko na po yan, Panginoon, no ko'y bata pa. Pero sabi ng Panginoon, hindi yung mga kulay na yan ang paraan, kundi ito ang gawin mo. So ayaw ng lalaki na talagang sundin
ang direksyon ng Diyos na isang bagay, bahagi, paraan para maligtas. So mga minamahal, nakita niyo ba ang kwento? Narinig ba kayo? Hey, narinig ba kayo? Yan, okay. Medyo duguan agad din eh. So mga minaman, the need of eternal life. Yan, nakita natin ang pangailangan ng lalaking ito. At tatlo po ang ating punto sa pag-aaralan. First point, the need of eternal life. Second point ay the needless nature to eternal life. And number 3, the needless and needed way to eternal life. Again, the need of eternal life, the needless nature to eternal life, and number 3, the needless and needed way to eternal life. So mga minamahal, the need of eternal life. No, the need of eternal life. Nakita natin mga minamahal na bagamat ang lalaking ito ay sa napakaraming mga taong lumalapit at pumupunta sa Panginoon, siya po ay nagpilit at talagang siya po ay tumakbo. At sa kwento po dito sa ibang aklat, ay siya ay nanikluhod pa. Bagamat ang bagong tipan po ay nagpapahayag ng mas marami at mas malinaw na pagsasalamin sa buhay na walang hanggan, based from the understanding and person of this man, siya po ay Hudyo. Na siya po ay lumaki sa kaunawaan ng kautusan ng Diyos, kautusan ni Moises. Bilang Hudyo, siya po ay lumaki na may karunungan sa kautusan ng Biblia, sa kautusan ng Lumang Tipan, sa kautusan po ni Moises. Na naniniwala po tayo mga minamahal, we believe na sa kanyang paglapit at pagluhod at pagtatanong kay Jesus ay mahalaga at matibay sa kanya ang pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan. So, yun po ang nakikita natin na sa kanyang paglapit, ay mahalaga at matibay sa kanya ang pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan. Na bilang siya ay isang Hudyo, siya po ay lumaki sa katuruan ng sinagoga, naintindihan niya kung bakit mahalaga ang buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung the most important question in life. How could we attain the eternal salvation from God? So mga minamahal, hindi kakaunti ang alam ng lalaking ito, kaya gano'n na lamang po siya. He gave his effort, time para tanungin ng Panginoon paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po ng mga Hudyo, kasama po niya, na meron talagang itinuturo o pagtuturo ng buhay na walang hanggan. Makita natin po yan sa Isaiah chapter 26 verse 19. At naniniwala po ako, binabasa po sa sinagoga, sa templo, ang salita ng Diyos at pinapakinggan po yan ng mga Hudyo. Na kung saan, namamalay po sila about the importance, about the need of to eternal life. Isaiah 26 verse 19, basahin natin. Sa ano po ang buhay na walang hanggan na sinasabi po sa Lumang Tipan. Ito po ay living in eternity with God in comfort and gladness. Living in eternity with God in comfort and gladness. Sabi ng 26 verse 19, ang iyong mga patay ay mga bubuhay. Pakiano naman po sa screen. Yan, sabi po, ang mga patay ay mga bubuhay. Ang aking patay na katawan ay babangon. Magsigising at magsiawit kayong nagsisitahan sa alabok, sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo at iluluwa ng lupa ang mga patay. Familiar po sila sa aklat ng Isaiah. Isang mga araw na ang mga binabasa po ng mga saserdote ay aklat ng Isaiah. And they hear these verses. At kanila itong na pumapasok sa kanilang kaisipan at sa kanilang pangailangan na meron palang pagbangon mula sa mga patay. Meron palang ang paggising. Meron palang paggising sa kabilang buhay. At yan po ang nagbibigay sa kanila
ng pangailangan ng buhay na walang hanggan. Ano? Sa patuloy na pakinig, pag-aaral, they absorb that reality of importance of eternal life. Job chapter 19, 25 to 27. No, Job chapter 19, si Job chapter 19, 25 to 27. Ano po ang eternal life ng Old Testament? Hindi lamang po living in eternity with God, pamumuhay o mabuhay sa walang hanggan sa Diyos ng may kapayapaan at kagalakan. Sabi po ng talatang ito, enjoying in the presence of God without corruptible body. Enjoying what is eternal life, being stated in Old Testament. Ito po ay kagalakan sa presensya ng Diyos na wala namang anumang kasiraan. Sabi ng 25, ngunit talastas ko na ang manunubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kauli-hulihan. Verse 26, at pagkatapos na mag-ibang ganito ang aking balat, mag-ibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Sabi ng 26, bagamat ang aking balat, o sabihin po, ang aking katawan ay mabulok, ang katawang ito ay masira, meron pa ring Diyos na tayo'y makikita. No, meron pa ring presensya mula sa Panginoon. Verse 27, siyang makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata, at hindi ng iba. Ang aking puso ay natutunaw sa loob ko. Yan ang kanilang meditation. Yan ang nagiging karunungan, kaalaman ng mga Hudyo, kaya they push themselves to attain and to experience still the eternal life. In Daniel chapter 12 verse 2. In Daniel chapter 12 verse 2, ano po yung eternal life being explained and is emphasized in the Old Testament? Not only living in eternity in God with comfort and gladness, enjoying in the presence of God without corruptible body. Sabi ng 12 verse 2, security o securing from eternal punishment of God, o katiyakan mula saan? Mula sa parusa. Matiyak na hindi mapaparusahan ng Panginoon sa pangwalang hanggan. Sabi ng verse 2, at marami sa kanila ang nangatutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. So mga minamahal, kita natin yung mga talata, at napakarami mga talata pa sa Old Testament na alam ng mga Hudyo na mayroong buhay na walang hanggan, na mayroong life after death, mayroong judgment, mayroong comfort and peace doon sa langit, at mayroon namang kaparusahan doon sa impyerno o doon sa parusa ng Diyos sa impyerno, mga minamahal. So yun po, ano po yung ating point, mga minamahal? Bakit natin sinasabi to? With these verses and with some other Old Testament verses, references, urge the young rich ruler to talaga ang nagtulak na lumapit at magtanong sa Panginoon how this glorious condition could attain and experience. Sa atin po ngayon, mga minamahal, if we match and classify ourselves to this man, sino tayo ngayon sa Kanya? Nung siya'y naghahanap, ang mga Hudyo'y naghahanap na, a certain Jew, a rich young ruler na kung saan ay nagmalay na rin, nagpahalaga na rin, somewhat, sa buhay na walang hanggan. At sino tayo ngayon? Sino ikaw ngayon? Na ika-classify natin, ihambing natin ang ating kalagayan sa lalaking ito. Di ba, meron na tayo ngayong Old and New Testament book. Kumpleto na ang Bible. Nariyan po mga minamahal na numerous preachers and platforms na nagtuturo, nagbabahagi ng pagkakaroon, ng pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan. They are leading and speaking about eternal life.
Meron tayong kabuuang istorya ng ating Panginoong Jesucristo. Dati hindi pa nila alam, hindi pa nila talaga nakikita ang Panginoong Jesucristo. But nung tayo mga minamahal, pus tayo ng kaalaman. We have bombarded, we overwhelmed tayo ng ganitong mga katotohanan na ang Panginoong Jesus ay talagang nabuhay at siya maraming patotoo kung paano siya naglingkod, kung paano siya nagturo. Kung paano siya nagturo, mga minamahal, since his first day in the ministry. Alam niyo kung inyong papakinggan at pag-aaralan ng buhay ng Panginoong Jesucristo, ang pangunahin niyang pangangaral, sabi doon, ay mapalad ang mapagkumbabang loob sapagkat mamanahin nila ang kaharian ng langit. At yung siya nasa huling buhay niya nung siya nakapako sa krus, still yung buhay na walang hanggan ang kanyang ipinapangaral doon sa lalaking nasa kanyang tabi. This whole story, ay alam natin yan. Marami tayong mga minamahal, alam natin na kung sa buhay na to, alam natin na ang buhay ay hindi paganda. Alam natin mga minamahal, ang mundo ay pasama ng pasama. Yan ang magtutulak, higit na dapat magtulak sa atin compare sa lalaking ito na magtanong, magpahalaga, paano nga ba talaga, ano ang paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Na higit ang ating kalagayan ngayon, ang ating kamalayan sa pag-aaral, sa pagpapahalaga ng buhay na walang hanggan. Kaya ikaw ay narito ngayon upang makita natin ano ba talaga ang buhay na to? Dito ba laang ba sa buhay na to ang aking sarili? Ang buhay ng tao? Hindi po. Kaya tayo may pag-aaral. Itong ating tema na merong isang lalaki, merong mga Hudyo with their limited knowledge, understanding about eternal life. Compared to us, mga minamahal, mas mapalad tayo, mas mapalad ka na pinapakita sa iyo ngayon, ipinapaalam sa iyo ngayon na merong eternal life na darating sa ating bawat isa. Na minsan hindi natin minamalay, alam natin, our preferences, our visions only upon this world, upon this earth, because no, mga minamahal, we are only strangers isang araw. Haharap ka rin sa Diyos isang araw, magsusulit ka sa Diyos at sasabihin sa iyo kung ano meron ka, kung paano ka nabuhay at hindi ka naghanda sa buhay na walang hanggan. Yan po mga minamahal. Kaya po, lagi tayo may pag-aaral. Ang pangunahin nating pag-aaral, ang pangunahing pag-aaral ng Bible, it's about eternal life. From Genesis to Revelation, one theme, one common theme ang sinasabi about eternal life in Jesus Christ. Yan po, mga minamahal, ang Biblia. So mga minamahal, kung ikaw ay magulang, anumang pagsumikap sa pamilya, sa mga anak, sa buhay na ito, kung hindi mo pinaparanas, hindi nila nararanasan ang kaligtasan ng kaluluwa, ang buhay na walang hanggan sa ating pamilya, walang saysay ang ating mga pagsumikap. Sa mga mayaman, sabi ng Matthew chapter 16 verse 26, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? And what shall a man give in exchange for his soul? Sa mga may alam sa aral ng Bible, kagalingan kaya na marami tayong napapag-aralan o napapakinggan sa mga aral ng Diyos kung wala rin naman tayong katiyakan na makapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan? Anong saysay na marami tayong alam kung hindi naman natin alam? Kung di natin tiyak na tayo'y palangit, na tayo ay sa Diyos, makapiling sa pangwalang hanggan. Amen? Narinig ba kayo? Bakit masyado yatang napakabanas? So mga minamahal, the need of eternal life. Nakita niyo ba ang pangailangan natin? Sino dito po ang may katiyakan ng buhay na walang hanggan? Alam niyo po, bakit kayo narito sa mga bisita natin? Mahal po kayo ng Panginoon. Pinapakita ng Panginoon ang aral niya, ang kalagahan ng buhay na walang hanggan na sinasabi ng kanyang mga salita. So mga minamahal, the need of eternal life. Nakita natin na kung saan po
ay mahalaga, kung paano pinalagahan ng lalaking ito, ay palagahan din natin. Amen? So yan po mga minamahal. And the next thing, the needless nature of to eternal life. Kung merong need to eternal life, ano man po yung kalagayan niya o kalagayan natin, as He presented us. Ano ang kalagayan natin bilang nangangailangan? Ano ang ating kalikasan bilang nangangailangan ng buhay na walang hanggan? To this men, as a representation of all men, of all of us, the needy to eternal life, ano bang ating kalikasan na sinasalamin ng kanyang buhay? Alam niyo po, verse 16 to 17, basahin po natin. Medyo pakibaba nga, kapatid ng kaunti. Yan, sabi po ng Matthew chapter, balik po tayo sa talata natin, Matthew chapter 19, narino ba kayo? Ano po yung ating kalikasan o kalikasan ng taong ito na sinasalamin sa buhay po ng lahat ng mga tao? Sabi po ng verse 16 to 17, balikan ho natin, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Verse 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, ang Diyos po yun. Sabi po, may isa na mabuti ang Diyos. Alam niyo po ang kalikasan niya, kung bakit niya ito sinabi, mga minamahal? Ang kanyang paniniwala, siya ay mabuti. Nang sabi ng Panginoon, there is no such good in men. Ang mabuti lamang ay ang Diyos. Christ replied, Christ reply was not because hindi ang Diyos o hindi siya mabuti dahil hindi naman sinasabi ni Jesus na hindi siya mabuti. Ang sinasabi niya, mga minamahal, yung sa nagtatanong, siya yung hindi mabuti dahil ang kanya nga pong paniniwala ay siya'y mabuti. Kaya sabi ng Panginoon, alam ng Panginoon ang puso ng tao sa paglapit at sa kanyang pangaral. Sabi ng Panginoon, may isang mabuti ang Diyos lamang, na kung saan po mga minamahal, hindi sinasabi ni Jesus na bagamat siya'y tao, hindi siya mabuti kasi sabi po din niya sa John chapter 10, He is the good shepherd, ang mabuting pastor. Sinagot po ni Jesus na walang mabuti kundi ang Diyos lamang kasi nga po ang lalaking ito ay nag-iisip na mayroong taong mabuti na kung saan alam natin walang mabuting tao. Amen? Walang mabuting tao mga minamahal. At yan po ay sinasabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 3. Sabi po dito, ito'y isang kasamaan. Basahin mo natin, Ecclesiastes chapter 9 verse 3. Ito'y kasamaan sa lahat ng nalikha sa ilalim ng araw na may isang pangyayari sa lahat. Oo, gayon din sa puso ng mga anak ng mga tao ay puspos ng kasamaan at kaululan ang nasa kanilang puso habang sila'y nangabubuhay at pagkatapos na iyon ay napatutungo sa pagkamatay. Alam niyo po mga minamahal, sinasabi ng talata, ang mga tao ay puspos ng kasamaan habang sila'y nangabubuhay. Walang pangyayari sa ating buhay, mga minamahal, na magiging mabuti ka. Walang araw na aantayin ka na masasabi mo, ako'y naging mabuti talaga. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. At sa pamilyar pong talata, Romans chapter 3 verse 10 to 12, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatarastas, walang humahanap sa Diyos. Tayong lahat ay nagsilihis, magkakasama-samang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sabi niyo sa inyong katabi, walang mabuti. Kaya ang lalaking ito, maling-mali ang kanyang kaalaman, ang kanyang pag-unawa na may mabuting tao. So mga minamahal, sabi nga po ni Charles Spurgeon, our imaginary goodness, our imaginary, yung ating naisip lamang na kabutihan, is more hard to conquer than our actual sin. Imagine that. Our imaginary
righteousness, goodness is more hard to conquer than our actual sin. Yung sa tingin mo ikay mabuti, mas mahirap yang tanggapin. Mas mahirap yang talunin kaysa sa ginagawa nating talagang practical na kasalanan. So mga minamahal, the neediest nature or our nature to eternal life, there's no good upon us. Ano? At pangalawa po, 17 to 21. 7 to 21, hindi lamang po there is no good upon us. Sabi ng verse 17 to 21, at sinabi niya sa kanila, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Okay, verse 18, sinabi niya sa kanya, alin-alin ang sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya. No. At ating skip na po ang ibang mga talata. Sabi po ng 20, sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Verse 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, ibigay mo sa mga dukha. Alam niyo po, sabi doon sa verse 22, datapat nang marinig ng binata ang ganitong panalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang maraming pag-aari. Ano ang ating kalikasan na ipinapahayag ng lalaking ito? We are not only not good, but we are short in goodness. We are short in goodness. Mga minamahal, ang kaisipan po basically ng lalaking ito, ay ang pagsunod, ang pagiging mabuti ang pagsunod sa kautusan. At hindi niya namamalay na ang kanyang sinusunod, ang kanya talagang na pinagsusumikapan lamang ay yung mga kautusan na may relasyon sa tao. Yung relasyon sa tao, na kung saan wag papatay, wag mangalunya, wag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang kanyang pagsunod, mga minamahal, ay ang relasyon lamang sa tao. Pero nung binigay na ng Panginoon ang verse 21, yun po yung relasyon natin sa Diyos, yung kautusan na relasyon natin sa Diyos. Na kung saan, mga minamahal, yung relasyon natin sa Diyos dapat mas malaki, mas malawak, mas mahalaga. Kasi ang pinahalaga ng lalaking ito at pinapahalagahan natin ngayon ay yung yaman. Yung ari-arian natin at ayaw nating ibigay, ayaw nating sundin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, love the Lord thy God with all thine heart, with soul, with might, with strength. Yan ang unang utos, mga minamahal, the greatest commandment. Pahalaga natin ang Diyos. Pakita natin He is the one, the first in our life. At hindi yan kaya ng lalaking ito. At ang kanyang katuwiran, ito lamang ang kaya ko. Ito lamang ang kaya ko. At yung sinabi ni Jesus, ipagbili mo at sumunod ka sa akin, na mangalaw na po siya at hindi na siya sumunod sa Panginoon. Ay ang paraan, mga minamahal, ang tunay na paraan, na sinasabi ng Bible, maging sakdal ka sa buong kautusan, sa lahat ng kautusan. Ang kautusan na mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero hindi natin kayang magawa yan. Upang ipakita talaga sa atin na we are short upon our goodness. Hindi talaga natin kaya maging perfecto sa harapan ng Diyos, mga minamahal. At ang sakdal lamang, ang talagang ang matuwid lamang, ang walang kasalanan lamang ang maaaring makapasok doon sa buhay na walang hanggan. Narinig ba kayo? Naintindihan ba natin? So yan po ang kalagayan ng lalaking ito at yan ang kalagayan natin. Hindi tayo mabuti at kung may mabuti man sa atin, hindi natin talagang kayang iperpekto ang kabutihan sa ating sarili. Amen? So mga minamahal, yan ang lalaking ito. Yan tayo, mga minamahal. Sabi nga no Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Isaiah chapter 64 verse 6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi lamang. Alam niyo po, 'di ba, marumi tayo nagkakasala. Yun daw ating katuwiran, mga minamahal. Yung ating katwiran
na sinasabi natin nagpapalinis sa atin, sabi ng Bible, basahang marumi lamang yan. Siyempre, pag yung basahang marumi ay pinapahid mo yan sa iyo, ikaw ba'y lilinis o hindi? Lalo kang dudumi dahil basahan yan eh. Kaya wala tayong lusot. There we have no excuses sa Panginoon. Na Panginoon, meron din naman akong kabutihan. Alam niyo po mga minamahal, all of our goodness is just short upon the glory of God. Alam niyo mga minamahal, the needless nature to eternal life, we are no good. We have no goodness upon God. We are short in our goodness. And number 3, we are stubborn in making goodness to God. We are stubborn in making good. In making ourselves perfect, mga minamahal. Sabi nga ng 21 to 24, basahin natin, 21 to 24. 21 to 24, sabi niyan, babasahin na lamang po natin ng 23. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Saglit lang po. Anong sabi po sa talata? Napakahirap ng isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Mas magaan pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayamang pumasok sa kaharian ng langit. Naintindihan mo ba? Ano makita natin doon? Yung katigasan talaga. Yung katigasan ng tao, lalo tigit ng may kaya na makapasok sa kaharian ng langit. Amen? Yung katigasan na ang hirap makapasok ng isang taong mayaman sa isang taong mayaman sa langit. Na kung saan mga minamahal, yan po ang pinapahayag sa atin na matigas talaga ang kalooban natin sa paggawa ng mabuti o sa pagiging sakdal, mga minamahal. Dahil ginagawa niya at nating Panginoon, ang kayamanan, this turn us away from God. At pinawawalang halaga natin ang buhay na walang hanggan. Tunay po, nagpapatigas ng puso ang pag-ibig natin sa pera, ang pag-ibig natin sa mundong ito, sa mga bagay ng mundong ito. Yan ang nagpapatigas sa atin upang huwag tayong makapasok. Huwag tayong talagang magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang ganyan. At yan po ang idiniin ng Bible, yan po ang idiniin mismo ni Jesus. Pagkahirap sa taong mayaman. At sinong ayaw hindi yumaman sa atin? Sinong ayaw na hindi umasenso? Lahat tayo yun ng kalimitang thinking natin, magkaroon tayo ng ganito, magkaroon tayo ng mga ganito, makapagpatayo tayo ng mga ganito. Yan lagi ang thinking natin, mga minamahal, at yan ang mga dahilan kung bakit tayo nawawalan ng pagpapahalaga at nawawalan talaga ng katiyakan, ng pag-asa na pumasok sa buhay na walang hanggan. Amen? Yan po mga dahil ang pag-ibig sa kayamanan, mga minamahal, yan po ang kumukuha ng ating kagalakan. Yan po ang umuukupa sa atin ng ating oras, ng panahon. Pinupuno natin ang ating isip ng mga kabalisaan at pangangailangan. Laging ang pagtingin natin sa buhay na to, kulang tayong ganyan, lagi tayong mag-iisip ng mga ngamba at lang nagbibigay sa atin ng talagang pangailangan na kinakailangan ko muna yan bago ang linggo, bago ang simbahan, ito muna, ari muna. Yan ang dahilan kung bakit wala tayo malimit sa araw ng pagsamba. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil alam natin, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakinig. Amen? At ang pakinig ay sa salita ng Diyos, hindi tayo tuloy makapanampalataya dahil kulang tayo sa pakinig ng salita ng Diyos. So mga minamahal, ano pa ang kayamanan? Yan po ang nagdadala sa atin sa mga luho, pagwawaldas at bisyo.
At napakahirap magkaroon nito mga minamahal. Napakahirap magkamit ng mga bagay na to kung walang kung walang ginagawang kasalanan, ginagawang pandaraya. Amen? Ginagawang mga paglilinlang. Ang hirap magkamit dito mga minamahal kung walang mga pandaraya. Tama? At yan mga minamahal, yan ang problema ng lalaking ito. Stubborn in making good. And we are like him. Ang tigas ng ating mga puso. We thought the treasure of this world, ang ating buhay. But then, sinabi ng Diyos, okay, kung yan ang iyong kaisipan, kung yan ang iyong pananaw, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos, mga minamahal, sa pagkakaroon ng kaharian ng Diyos, you will hold to God na siya ang Panginoon ng iyong buhay. Alam niyo po ang may buhay na walang hanggan? May katiyakan talaga ng may buhay na walang hanggan. Ginagawa ang Diyos na Panginoon ng kanyang buhay. Napakahirap o talagang questionable na meron kang katiyakan ng buhay na walang hanggan, kung hindi si Jesus ang Panginoon ng buhay mo. Kung hindi si Jesus ang Panginoon ng buhay mo, ang Panginoon ng buhay mo ay ang mga kayamanan ng mundong ito. So yan po mga minamahal, ang kalikasan ng ating mga kalagayan. The needless nature of eternal life. Yan ang ating kalagayan. Naintindihan mo ba mga minamahal? Kaya nga sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nanghuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Talagang lumayo sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. So mga minamahal, with this nature of us, the needy to eternal life, consequently mga minamahal, it lead us, talagang huwag tayong magkaroon o hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng mga alagad, ay Panginoon, sa mga bagay na to, sa kalagayang ito, sino nga ang makakaligtas? Intindihan niyo ang kwento? Sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad sa Panginoon, Lord, kung ganyan talaga, ang hirap talaga, ay sino po ang maliligtas? Sino po ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung ang tao talaga ay hindi naghahanap, bagamat nariyan ang pangailangan ng buhay na walang hanggan, ang kalagayan ng tao ay kapos, ang kalagayan ng tao hindi mabuti, ang kalagayan ng tao ay matigas, ang kanyang puso, sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay paano? Ang sabi ng Panginoon, bagamat mahirap sa tao, walang imposible sa Diyos. Amen? Yan ang magandang balita. Bagamat mahirap sa iyo, mahirap sa akin, ang maabot, ang buhay na walang hanggan, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, walang mahirap sa Diyos. Nariyan ang biyaya ng Diyos. Amen? At sa paanong paraan, mga minamahal, sa paanong paraan tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ngayon, the needless and needed way to eternal life. Ano yung needless? The third point, last point natin, the needless and needed way to eternal life. Ano yung needless, mga minamahal? Definitely, it's not what we should finish, not what we should complete to the commandments of God. Hindi kung paano natin matatapos, kung paano natin makukumpleto ang mga utos ng Diyos.
Dahil hindi talaga natin kayang kumpletuhin, hindi talaga natin kayang tapusin ng matapat ang salita ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos, dahil lagi tayong sablay. Amen? Lagi tayong nagkakamali, mga minamahal. Sabi nga ng Santiago chapter 2 verse 10, sapagkat ang sino mang gumagawa ng buong kautusan, sabi doon ng Bible, sapagkat ang sino mang gumagawa ng buong kautusan, at gayon may natitisod sa isa o hindi nagagawa ang isa, ay nagiging ano, mga minamahal? Pakilaksan po. Nagiging makasalanan sa lahat. Kahit nagawa mo, mga minamahal, ang 99 at isa lamang ang hindi mo nagawa sa Panginoon. Hindi tayo pasado. Bagsak pa rin tayo sa Panginoon. Zero tayo sa Panginoon. Dahil yan ang sinasabi ng salita ng Diyos in Galatians chapter 3 verse 10. In Galatians chapter 3 verse 10, tingnan po ang Galatians 3 verse 10. Sapagkat ang lahat ng nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Tingnan niyo po yung talata. Sapagkat ang lahat ng sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Yung ginagawa daw natin na kautusan ay yun daw ay may sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Pag hindi daw natin ginawa ang isa sa mga kautusan o hindi tayo nanatili na gawin ang lahat, sabi diyan, mga minamahal, tayo ay sinusumpa na. Sa harapan ng Diyos, dahil hindi natin nagagawa o nananatili tayo sa mga gawa ng kautusan, we are already being cursed by God. At alam na natin, may tiyak na tayong pupunta na hindi tayo sa piling ng Diyos, kundi tayo ay sa kapahamakan doon sa parusa ng Diyos. Naintindihan mo ba, mga minamahal? Kaya yan ang longingness, yan ang takot ng lalaki. Na Lord, nanikluhod siya, paano? How could we attain the eternal life? At sana yan ang una mong tanong, yan ang pinakamalaki mong problema. Alam niyo ang pinakamalaki mong problema, pa-imperno tayo. Amen? Alam ko na may problema tayo, mga minamahal. We have our burdens, struggles, hurdles in life. Pero alam natin, may mga comfort tayo, may balikat pa. Huwag mong dibdibin, may balikat pa. We can still find hope in this world. Pero di yan sa pinakamalaking problema natin. Kapag tayo ay itinapon, tayo inapahamak sa impyerno, wala nang solusyon yan, mga minamahal. Wala nang magiging solusyon ang problema ng mga tao, ng mga kaluluwang itinapon o napapahamak sa impyerno. Dahil yung impyerno, mga minamahal, it is not a temporal punishment. It is about eternal punishment to God. Yan ang problema natin. Kaya bago natin tulungan ang iyong pamilya, bago natin matulungan ng iyong pamilya, imbitahin natin sa simbahan. Imbitahin natin dito, ipakilala natin ano ang paraan, ano ang kailangan ng tao sa buhay. At ang kailangan ng tao sa buhay, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan po, mga minamahal. Alam niyo po, hindi nga ang pagsunod sa kautusan. Meron po ako nga bina-Bible study diyan sa isang kumintang. Alam niyo, ang kanyang ang lalim ng kanyang kamalian, paghawak sa kamalian. Sabi niya, kung bakit daw sila ay talagang nagsusumikap na gumawa ng mabuti. Kasi ang turo sa kanila as they really strive to do good deeds upon their lives, ang turo sa kanila, gumagawa daw tayo ng isang hagdan. Sa paggawa daw ng mabuti, ito daw ay paglalagay natin ng hagdan. Na kapag tayo'y gumagawa ng mabuti at mabuti, naglalagay tayo ng mga baitang
Naglalagay tayo ng mga baitang at naglalagay tayo ng mga baitang. Kaya nagsusumikap ang mga taong ito na patuloy na gumawa ng mabuti dahil sa paggawa ng mabuti, nag-establish sila ng step and another step and another step. And ang sabi ng Bible, kapag hindi mo nagawa ang isa, mawawala yung lahat ng steps na yun. Dahil ang gumagawa ng mabuti, ang gumagawa ng buong kautusan at natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Tingnan yun mga minamahal. Hindi ang commandments ang pagsunod sa utos ang paraan. At yan ang pagkakamali ng lalaki. Kita sabi niya, Lord, ginawa ko na ang lahat eh. Ay yung isang pinakamahalaga. Okay, alisin mo yung kayamanan mo at ako ang iyong pahalagahan. Hindi niya kaya. Amen? Dahil hindi talaga ang pagsunod sa buong kautusan. Dahil walang sino mang kaya niyan. Amen. Narin pa ho ba kayo? Naintindihan ho ba natin ang pag-aaral? Kaya alsin mo na. Alsin mo na mga minamahal, tanggalin mo na. Ang paggawa ng mabuti ay hindi paraan po yan. Ay hindi yan paraan para kay makarating sa buhay na walang ganun. Hindi po yan. Maawa po kayo sa inyong sarili. Maawa po tayo sa ating sarili. So mga minamahal, yun po ang needless way to eternal life. Ano naman po yung needed way to eternal life? The needed way to eternal life. Matthew chapter 5 verse 17. Ito po yung talata. Matthew chapter 5 verse 17 at matatapos na po tayo. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 17. Huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga gawa ng ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Amen? Ano yung paraan? It's not how we finish, how we complete the commandments of God, but how Christ finished the commandment for us. Kung paano tinapos ni Jesus, kung paano ginawa ni Jesus ang mga utos para sa atin, na siya'y naparito upang ganapin ang buong utos na hindi natin kayang magawa-gawa. At salamat merong Diyos na nagkatawang tao upang tuparin, upang maging sakdal tayo, na sa pamamagitan ni Jesus, tinapos ang mga bagay na hindi natin kayang tapusin. Kaya nga sabi niya, upang ganapin, kailan niya yung ginanap, kailan niya talagang tinapos yan? Nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo, sabi niya, it is finished. I have already done it for you. I have already finished it for you. Tinapos na lahat niya yung mga minamahal. It is finished. Yung paraan para magawa mo, para maging sakdal ka, ginawa na lahat ni Jesus. Alam niyo ba yung it is finished? From the Greek word, ano yung Greek word? Telestai. Telestai. Ano yung telestai? Yun yung ginagamit sa business. Which means, mga minamahal, na the debt is fully paid. Ginagamit ito sa negosyo, yung telestai, it is finished, na kung saan ang utang ay lahat ay bayad na. Ginagamit din po ito sa judgment or sa court system, na kung saan ang sentence is fully served. At ginagamit din po ito mga minamahal sa digmaan, na kung saan the battle is fully or has fully won, na talagang ito ay napagtagumpayan na natin. Na kung saan sinabi ni Jesus yung telestai, our debt is fully paid, our sentence is fully served, and our battle is fully won. Na pagtagumpayan na natin ang ating laban, ang ating digmaan sa kamatayan dahil ni Jesus. Telestai, it is finished. At wala ka nang gagawin kundi manampalataya sa Kanya. Kundi magtiwala na may Diyos na gumawa ng dakilang biyaya ng kaligtasan na ako ngayon ay malaya na, ay bayad na, ay naparusahan na dahil ni Jesus. Kaya sabi ng lalaki nung siya nasa krus, Lord, remember thou me. Sa pagdating mo sa iyong kaharian, wala siyang nagawang kautusan o pagtatapat sa kautusan.
Pero bakit siya'y nakatiyak? At ikaw na nakakapagsumika pa ay hindi nakakatiyak? Dahil hindi mo pinapanampalatayaan yung nagsabing, it is finished. Wala kang pagtitiwala doon sa nagsalita na tapos na. Tinapos niya ng mga minamahal. Kaya we are now have this peace and security that whatever happens as we close our eyes upon death, we know there is eternity that awaits to us. Nariyan ang katiyakan ng kaligtasan. Makapiling tayo ng Diyos sa pangwalang hanggan, mga minamahal. Amen? Yan ang pag-asa natin. Yung na may nagsalitang, it is finished. Sabihin mo nga sa iyong katabi mo, it is finished. Ginawa na ni Jesus. So mga minamahal, narito tayo. Kung ikay wala pang buhay na walang hanggan, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung ang iyong katiyakan ay 85%, kung ang iyong katiyakan ay 85 or even 99%, hindi yun ang pananampalataya na hinihiling ng Diyos, na inaasahan ng Diyos sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo yung pananampalataya, aalsin mo lahat ng iyong panghawakan. Aalsin mo lahat ng iyong pag-asa. At ang pananampalataya Kristo, yung sasabihin mo lang sa Kanya, Lord, ako'y marumi. Ako'y walang kabutihan. At hahawakan kita ngayong araw na to. Na Lord, sinabi niyo, it is but finished. Sabi ni Jesus, kung sinabi ni Jesus sa lalaking iyon, ngayon din, meron kang buhay na walang hanggan. Yan din ang ipapangako sa iyo. Today, thou shall with me in paradise. Anong date ngayon? May 14. Tandaan nyo to. Kung ibibigay nyo ang inyong buhay sa Panginoon, May 14. The same promise. God will make you His Son, will give you the eternal salvation in heaven. Tawagin po natin ang ating pastor. Okay, so nag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Ang layunin po ay maipaunawa sa bawat isa sa atin ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, John 14 verse 6, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi relihiyon, hindi kabutihan mo, hindi yung mga kaibigan mo, ang Panginoon lang. So tayo po ay tumungo, tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama. Salamat po sa pag-aaral na kami po, ang perfection po namin ay sa pamamagitan mo. Na kung kami po ay lalapit sa iyo, ang lahat ng mga kailangan po namin ay matutugunan sa pamamagitan mo. Ang kasalanan ay nagiging bayad. Ang pagkakahiwalay sa iyo ay nagkakaroon muli ng kaugnayan. At higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan ay natatamo. Tulungan mo po, Panginoon, kami sa umagang ito. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, meron po tayong isang maikling paanyaya. Sino po ngayong umaga ang magsasabing, Panginoon, salamat po na tinapos mo na ang aking kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo. Kayo ang gumanap ng aking kaligtasan at ngayon po, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso bilang ikaw ang aking tagapagligtas. Sino po ang magtataas ng kamay ngayong umaga bilang pahayag ng pagtanggap sa Panginoon? Amen. Salamat po. Meron pa po ba? Amen. Yes. Purihin ang Panginoon. Okay, meron pa? Ngayon po, ang Panginoon ay nag-aalok sa atin sa iyo. Nais ng Panginoon, gusto ng Panginoon, ikay maligtas.
Pero dapat kang magpasiya ngayong umaga. Sabihin mo, Lord Jesus, makasalanan po ako. Kinikilala ko po na ako po ay makasalanan sa iyong harapan. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala at inaanyayahan kita sa aking puso bilang aking Panginoon. At ikaw ay aking inaanyahan na ikaw ang nagligtas sa akin sa aking mga kasalanan. At dahil sa iyong ginawang ito at ako'y nanampalataya sa iyo, ako'y naniniwalang ako po ay mayroon na ng buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami. Ito po ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Kung ginawa po nyo yan ng tao sa puso, ano ang promise ng Panginoon? Kapatawaran ng kasalanan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan.